Yo, what's up mga kalahi? Magandang umaga sa inyo lahat. Boying Rimulya, pinupuntirya ang negosyo ni Congressman Lebiste. Grabe itong gobyernong ito. Yung mga lumalaban sa korupsyon. Ito yung mga hinaharas, ginigipit, pinapakulong. Pero yung mga magnanakaw, dinidepensahan, pinoprotektahan, at ipinagtatanggol. Kaya inupo talaga dito si Boying Rimulya para tagapagtanggol ng mga magnanakaw. Sino ba yung nag-upo sa kanya? Yung pamilya niya magnanakaw Kaya yan inupo dyan para protektahan ang mga magnanakaw. Ibang klase itong gobyernong ito. Systematic ang pagkasindikato. Kasi meron silang kanya-kanyang trabaho, no? Ang trabaho ni Boying, itong pag-iimbestiga. Ang iniimbestigahan, yung mga lumalaban sa korupsyon. Yung mga magnanakaw, hindi iniimbestigahan. At grabe itong ginagawa niya kay Congressman Lebiste. Ito, pakinggan nyo. Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Ayan. Iniimbestigahan ngayon si Congressman Lebiste na wala namang korupsyon. Bakit niya iniimbestigahan yung negosyo ng tao? Kasi lumalaban siya sa korupsyon. Kaya iimbestigahan siya ni Boying Rimulya na tagapagtanggol ng magnanakaw. Nakatutok si Jonathan Andal. Dapat yung franchise, hindi mo ninenegosyo. Yung batang-bata ka, ninenegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klase Pilipino yan? Wala daw kahihiyan si Congressman Lebiste. Anong klase kang Pilipino? Pero, noong mga nagdaang araw, buwan, nasabi niya ba yan sa mga magnanakaw? Anong klaseng Pilipino ito? Wala ba itong kahihiyan? Wala tayong narinig kay Boying na sinabihan niya si Martin Romualdez, si Saldico. Parang binibaby niya pa nga yung mga magnanakaw Walang maanghang na narinig tayo mula kay Boying Rimulya sa mga magnanakaw. Pero kay Congressman Lebiste, ito maaanghang talaga yung mga banat niya. Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kay Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste. Sa kanyang radio program kanina umaga, sabi ni Rimulya, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Lebiste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, Alright. Wala tayong alam dyan tungkol sa business, tungkol sa legality pagdating sa mga negosyo na yan. Pero kung ikaw halimbawa, meron kang network or TV network, yan ay binibigyan ng prangkisa. Ibig ba sabihin, bago mo ibenta yan, magpapaalam ka muna sa Congress? Hindi natin alam yan. Parang hindi naman ganyan. Kung gusto mo na ibenta yung network mo, ibenta mo. Hindi na siguro kailangan magpaalam pa sa Congress. Pero nakikita nyo, mayroong pattern yung ginagawa ng gobyerno para labanan ang mga lumalaban sa korupsyon or yung mga hindi sumasang-ayon sa kanila o hindi mapasunod sa kanila. Parang mga bilyar. Di ba? Ang pinuntirya ng mga magnanakaw, mga korap, ay yung negosyo ng mga bilyar. Dahil hindi nila mapasunod, hindi nila ma-impeach si BP Sara hindi nila mahawakan yung mga bilyar. Kaya ang pinuntirya ay yung negosyo ng bilyar. Yung anong tawag nito? Yung tubig, di ba? Yung pag ninegosyo nila sa tubig, kumpanya ba yon? Prime Water. Pero kung iisipin mo,
ang ginagawa ba nila para sa bayan? Para makatulong sa taong bayan? Kasi aminin natin, may mga kapalpakan din siguro yung Prime Water. Pero ginagawa ba nila yung investigasyon na yan para sa ikabubuti ng taong bayan, or kaya nila ginagawa para sa kanilang sariling interest? So may pattern, no? Nakalista na siguro yan yung mga hakbang nila, yung mga dapat nilang gawin pag may lumalaban sa korupsyon. May negosyo si Congressman Libiste, o yan, tirahin natin yan, puntiryahin natin yan. 18 billion pala ang negosyo nitong si Congressman Libiste. 18 billion pesos. Yan yung worth ng kanyang solar company. Kaya maano rin, mainit din sa mata. Kapag mga bilyones na, maiinit na sa mata yung mga kleptomaniac. Ha? Parang gusto nilang kunin yung kayamanan ni Congressman Libiste. Kasi itong tatay nito, talagang mayaman na to eh. Yung Libiste. Siguro siya na yung pinamanahan ng negosyo at naisaayos naman ni Congressman Libiste. Kaya ang yaman na nito, bilyonaryo na. So kung ganyan na yung mga taong bago mag-congressman, siguro, ewan ko, hindi rin natin alam. Baka hindi na rin mangurakot, di ba? Pero hindi na rin natin alam. Pero dito kay Congressman Libiste, batang-bata pa, talagang nakikita mo na lumalaban. Ang tingin ko na nga sa kanila, parang mga bayani na eh. Parang, kasi, kung iisipin nyo, no? O isipin nyo, yung unang mga lumalaban sa korupsyon, Duterte, Tatay Digong, unang mga nagsisiwalat, nagbubunyag sa mga korupsyon. Si Digong. Ano ginawa? Pinakulong. Ha? Basta lumalaban ka sa korupsyon, talagang gigipitin ka, ihaharas ka. Kakasuhan, ipapakulong. Para mapatahimik. Okay? Si BP Sara, ini-impeach. Hanggang ngayon, hindi pa sila magtagumpay. Marami na ring pagbubunyag na ginawa ni BP Sara. Yung iba, kinakasuhan, sila Harry Roque, ayan, yung iba, suspended, si Kiko Barsaga. Ito po ang latest. Pero kung iisipin nyo, after nung Tatay Digong, pinakulong, Duterte, BP Sara, after nung iba, nagtago na sa abroad, kagaya ni Harry Roque, yung iba may mga kaso, pero meron pa ring mga bagong sumusulpot na lumalaban sa gobyerno, lumalaban sa korupsyon. Ano ibig ko sabihin? Hindi maubos yung mga lumalaban sa korupsyon. Kahit pa isa-isa, meron pa rin, no? Meron pa rin lumalaban. Hindi pa rin nila maubos. Kagaya nga namin, mga vlogger, talagang kinakasuhan. Pati yung mga Facebook user, yung mag-share ka lang, i-share mo lang, iimbestigahan ka na raw. Sabi nung DOJ, ito si Boying Rimulya dati, nung DOJ pa siya. I-share mo lang, baka nga i-like mo lang, may kaso ka na eh. Ha? Ganun, lahat ng lumalaban sa korupsyon, lahat ng hindi nila mapasunod, patatahimikin. Ha? Tatakutin, patatahimikin, sasampahan lahat-lahat ng kung ano-anong gagawin para lang mawala yung mga lumalaban sa korupsyon. Tuloy natin. O pa, Senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Libiste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Libiste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Libiste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang
controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Iba tingnan natin sa the document he got when Cabral was alive. Is not the same document as when he is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na raw yun. Irrelevant. Wala na raw kwenta yun. Dahil yung mag-authenticate ay patay na. Okay? So, sinasabi niya, wala nang kwenta yung hawak nitong Cabral Files. Biruin mo yan. Ha? Iyan yung susi sa flood control o isa sa susi iyan. Dahil yan ay mga ebidensya. Wala nang tago-tago. Halata na kung halata. O hayagan na kung hayagan. Wala na. Talagang garapala na kung ipagtanggol ni Boying Remulla ang mga magnanakaw. Kung tayo'y magmumuni-muni, maiisip nyo, napakalaki ng problema ng Pilipinas dahil sa mga opisyal na ito. Ang laki-laki. At kung sakali si BP Sara ang manalo sa 2028 at siyang umupo bilang presidente, napakahirap na trabaho na gagampanan ni BP Sara kung paano may papakulong ang lahat ng mga nagnakaw na yan. Wala pa man tayo sa 2028. Hindi pa man nauupo si BP Sara. Naiisip na natin na ang daming dapat gawin, ang daming dapat trabahuhin para maisaayos natin ang ating bansa. Kitang-kita, napakalaki ng problema ng Pilipinas dahil sa mga bangag, mga kleptomaniac na ito. Okay, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. See you po next time. Bye-bye.